kalaboy, magandang araw po o magandang gabi. Andito na naman kami. Sa episode na to ng Laboy Pinoy ay irarank natin ang mga napili naming top 13 tourist destinations. Pati mga nadiscovery naming mga exotic na mga chibugan dito sa Cebu City at sa dakong timog kanluran ng probinsya ng Cebu. Kaya wag na nating patagalin. Tara mga kalaboy, sama kayo. Laboy Cebu tayo. Number 13, ang Carbon Market. Ang Carbon Market ay ang pinakamalaking palengke dito sa lungsod ng Cebu. Kaya ang daming binibenta rito kung ano-ano. Siguro kahit na anong gusto mong bilhin, matatagpuan mo rito. Basta lang alam mo kung saan siya hanapin. Pero ang pinaglaanan namin ng konting panahon dito ay hindi yung mga binibentang kung ano-ano, kung hindi yung food court ng Carbon. Dahil gusto naming matikman yung bang tinatawag nilang puso dito sa Cebu. Yung kanin na nakabalot sa nakalalang dahon ng nyug na para bang kung titignan mo kwadradong suman sa ibus. Actually, kahit na anong ulam ang pwede mong i-partner dito. Pero ang napili namin ay yung ginagawa ng karamihan dito sa food court. Sinasawsaw nila sa para bang isang sarsa na ang tawag nila buwa o ginisang utak ng baboy na nilagyan nila ng isa daw sikretong pampalinamnam. Gusto naming malaman at matikman din kung ano to na nagugustuhan nila. Abay, masarap pala. At saka murang-mura. Biro mo 10 puso at saka itong sarsa 150 pesos lang. Happy kami. Number 12, ang Conching's Native Chicken. Talagang nagustuhan namin ang karinderang ito na ang pinaka-specialty nila ay mga inihaw na manok Tagalog o siguro ang tamang tawag ay manok Bisaya. Bukod sa native chicken, marami pa silang ibang ulam na puro masasarap din. Gaya ng kanilang tortang alimasag, talagang panalo. Abay, sa totoo lang, nagustuhan namin kaya 2 beses kaming bumalik dito. Kasi paborito talaga namin ni Tita Ebs ang manok Tagalog o native chicken. Number 11, ito ang Plaza Independencia at Fort San Pedro. Ito ay isang muog na itinayo ng mga Kastila bilang isang tanggulan o depensa para sa mga mananakop na gustong sumalakay mula sa karagatan. Makikita natin dito na ito ay yari sa mga makakapal na bato at may mga bantayan o watchtower stations. At makakita ka rito ng mga kanyon sa iba't ibang parte ng buog gamit depensa laban sa mga sumasalakay na mananakop. Number 10, ang Heritage of Cebu Monument. Ang bantayog na ito ay gawang sining o artwork ng iba't ibang eskultura na may kinalaman sa ambag ng lalawigan ng Cebu para sa pangkalahatang kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Makikita rito ang Battle of Mactan, ang inauguration ni Pangulong Osmeña sa pagkapangulo ng Pilipinas noong tayo'y Commonwealth pa sa ilalim ng Estados Unidos. Makikita rito ang pagpapahayag kay Pedro Calungsod bilang isang santo ng Romano Katoliko at madami pang iba. Ang mga eskultura dito ay yari sa semento, mga tanso at iba pang uri ng metal na ginagamit pang eskultura.
Ang pangsyam natin ay itong Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Sometimes ang tawag dito ay Cebu-Cordova Bridge. Ang CCLEX ay may habang kulang-kulang 9 kilometro na toll bridge na nag-uugnay sa lungsod ng Cebu at munisipyo ng Cordova sa isla ng Mactan. Bali ito na ang ikatatlong tulay na nag-uugnay sa Cebu City at Mactan Island. Sa ngayon, ito na ang pinakamahaba at pinakamataas na tulay dito sa Pilipinas. At nilampasan na nito ang San Juanico Bridge na kumukonekta naman sa Samar at sa Leyte na meron lamang haba yata ng mga 2 kilometro. Number 8, ang Basilica del Santo Niño. Ang Basilica del Santo Niño ay ang pinakamatandang simbahang Romano-Katoliko dito sa Pilipinas na itinayo pa ito ng mga Kastila noong pang 1565. At dito matatagpuan ang orihinal na imahe ng Santo Niño na inihandog ni Ferdinand Magellan kay Raha Humabon noong siya'y tumanggap sa Katolisismo at nabinyagan bilang isang Kristiyano. Diba ang dyan kapasimbol nagpasalamat sa Diyos sa pagkikinig sa pala. Ang number 7 ay ang Magellan Cross. Ang Magellan Cross ay di kalayuan sa Basilica del Santo Niño. Magkapit-bahay lang sila. Ito ay isang istruktura na naging tahanan ng isang krus na itinanim ng mga Kastila sa pamumuno ni Ferdinand Magellan noong sila'y dumating sa Cebu City noong Abril 1521. Yung original na krus daw ay nasa loob ng krus na makikita ngayon dito sa Magellan Cross para daw maprotektahan ito sa tuluyang pagkasira. Pero maraming naniniwala na ang original na krus ay matagal nang nasira at tuluyan nang nawala noong pang unang panahon. Alin kaya ang totoo? Magkano to? 400. Sus! Ma'am, maganda ng pili. Magkano bili mo? 100. Oo, pumupunta lang ako sa... Tawaran mo 20 ka mo. 50 lang, ma'am. 50. O, ayan. Bumili ka rin, ma. O, para Ito, doon. mama. Para kanino? Kay Margogot? Oo, nakakaibiyang. Margogot tsaka si Ibiang. Hindi ba malaki yan sa dalawa? Sa number 6, ang Temple of Leia. Ang Temple of Leia ay itinayo ng lolo ng socialite at actress na si Ellen Adarna na si Teodorico Adarna bilang alay at alaala ng kanyang pagmamahal sa kanyang namayapang kabiyak at lola ni Ellen na si Leia Adarna. Minsan tinatawag nila itong Taj Mahal ng Cebu. Itinayo ang mausoleyong ito sa estilo at disenyo ng arkitekturang Griego, kaya para kang nasa Europa habang namamasyal ka rito. Ito ay nasa mataas na lugar ng Cebu, kaya kitang-kita mula dito ang magandang tanawin ng lungsod na para bagang nasa Victoria Peak ka ng Hong Kong. Sa may di kalayuan ay merong isang restaurant dito na pwedeng makainan pagkatapos mo mamasyal dito sa Temple of Leia, ang Chicks Boy at Matana Cafe. Marami kayong mapagpipilian sa kanilang menu. At dahil nga hindi ito kalayuan sa Temple of Leia, mag-i-enjoy din kayo sa breathtaking view ng lungsod ng Cebu sa background, kaya lalo kang gaganahan sa pagkain. Woohoo! Number 5, ang Moalboal. Ang Moalboal ay isang peninsula sa gawing timog kanluran ng probinsya ng Cebu. Maraming beach resorts dito
na siguro pwede na natin tawagin na Boracay ng Cebu. Kaya kung mahilig ka sa tubig o mga beaches at mga iba't ibang water activities gaya ng island hopping, snorkeling, scuba diving, etc., itong lugar na to ay para sa iyo. Pero napansin namin medyo karamihan na nagpupunta rito ay mga dayuhan. Karamihan mga European. At meron ding mga Asyano, mga Koreano, mga Hapon, at mga ilang Chinese. Kung nagwa-wonder kayo, ano tong aking sinisigarilyo, gusto lang namin matikman kung ano tong sigarilyo na yari sa dahon ng duhat. Okay naman. Merong isang restaurant dito o kapihan ang nagustuhan namin. Ang Ram Coffee House sa bandang town proper nitong Boal-Boal. Simple lang na restaurant to. Pero hindi namin akalain na dito pala namin masasampulan na para sa amin ang pinakamasarap na sisig na aming natikman ever. At kahit hindi mahilig sa sisig si Tita Ebs, nagustuhan niya. In fact, bumalik pa uli kami noong kinabukasan at umorder uli kami ng isa pang sisig for the last time. Sarap kasi. Number 4, ang Cebu Taoist Temple. Ang Cebu Taoist Temple ay tinayo ng mga Chinese-Filipino community ng Cebu noong 1972. Sila ay mga kasapi ng reliyong Taoismo o Taoism na sumusunod sa mga turo ng isang ancient Chinese philosopher na si Lao Tzu, ang nagtatag ng reliyong ito. Mataas ding lugar ang pinagtayuan nila ng templo kaya very relaxing din ang view na matatanaw mo mula sa itaas. Bukas sa publiko at walang entrance fee sa kondisyong rerespetuhin mo ang kanilang paniniwala at susundin ang mga alituntunin ng nasabing templo. Andito na pala tayo sa number 3, ang Yap San Diego Ancestral House. Ang Ancestral House na ito ay maaring ang pinakamatandang bahay dito sa Pilipinas o at least isa sa mga pinakamatandang bahay dito sa Pilipinas kung hindi man siya ang pinakamatanda. Itinayo ito noong 1675 ng isang mayamang negosyanteng Inchik na si Don Juan Yap. Nakakamangha rin na halos 350 years old na itong bahay na ito, pero nakatayo pa rin at mukhang matibay pa. Pati mga muebles na nasa loob ng bahay maayos pa. Katuwa talaga, parang magbalik kami sa kauna-unahang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Yehey! Number 2, Sirao Garden, Little Amsterdam. Ang garden na ito ay tinawag na Little Amsterdam sa dahilang merong itong mga windmills at mga iba pang mga landmarks na kalimitang nakikita sa Amsterdam, Netherlands. Talaga namang nakakaaliw ang maglakad dito dahil sa dami ng naggagandahang mga halaman at makukulay na mga bulaklak na animoy nasa ibang bansa ka. Ang tanawin sa backdrop ang lalong nagpapaigting sa ganda ng kabundukan at kapaligiran, kaya maiinganyo kayong magkodakan sa halos bawat lugar na madadaanan mo.
O finally, ito ang aming number 1, ang Kawasan Falls. Yay! Para sa Laboy Pinoy, ang number 1 tourist destination sa probinsya ng Cebu ay itong Kawasan Falls sa Badian, Cebu Province. Hindi naman to kalayuan sa Moalboal, mga 30 minutes yata ang layo. Pero bago mo marating ang Talon, kailangan mo munang mag-hike ng mga 1.5 kilometro, one way. Yan din ang isang malaking dahilan kung bakit number 1 sa amin ang Kawasan Falls, kasi mahilig kaming mag-hike ni Tita Evs. Pero sa ngayon ay puro easy hikes na lang ang binabanata namin, gaya nito, dahil syempre medyo nagkakaedad na eh. Pero talagang easy walk in the park lang itong hike na to papunta ng Kawasan Falls dahil pinaganda nila yung daan. May mga landscaping pa nga eh, gandang tignan eh. At maraming mga tindahan ang madadaanan mo along the way at maraming mabibiling mga souvenirs at mga street foods. Na-impress kami sa ganda ng Kawasan Falls. Magnifico! Welcome to Kawasan. Ganda! Wow! Wow! Swimming sila?